Si Jeanie Buss ay open sa kanyang suporta para kay Bronny James, ang kanilang second round pick sa 2024 NBA Draft. Sa isang kamakailang panayam sa AM 570 LA Sports, ibinahagi ni Buss ang kanyang mga saloobin tungkol sa potensyal ni Bronny at ang mga katangiang nagpapatingkad sa kanya. Kailangan nating bigyan ang bata ng pagkakataon na maglaro at patunayan na nararapat siyang magsuot ng Lakers uniform. Lahat ng nakita namin mula sa kanya at tungkol sa kanya, pati na rin ang kanyang work ethic at ilang mga bagay na kinailangan niyang pagdaanan bilang anak ng isang malaking bituin. Nagtratrabaho siya ng mabuti, siya ay dedikado, talagang gusto niyang gawin ito, at kung maaari tayong magkaroon ng roster ng mga manlalaro na may parehong mentalidad, sa tingin ko walang limitasyon ang maabot namin. Sa kabila ng mga kritisismo at pagdududa sa pagpili kay Bronny, na karamihan ay dahil sa kanyang tanyag na apelyido, binigyang diin ni Buss ang work ethic at dedikasyon ng batang player bilang mga pangunahing dahilan para bigyan siya ng pagkakataong patunayan ang kanyang sarili. Ang papuri ni Buss kay Bronny ay nakaugat sa mga hamon na kanyang hinarap sa paglaki bilang anak ni LeBron James, isa sa greatest player ng basketball sa lahat ng panahon. Inaamin niya ang dagdag na pressure at scrutiny na kasama ng ganitong uri ng pamana, ngunit binibigyang diin din niya ang determinasyon ni Bronny na gumawa ng sarili niyang landas sa NBA. Ang kanyang work ethic ayon kay Buss ay patunay ng kanyang dedikasyon sa laro at ang kanyang hangarin na magtagumpay batay sa kanyang sariling kakayahan. Sa panahon ng Las Vegas Summer League, ipinakita ni Bronny ang ilang mga palatandaan ng kanyang potensyal, bagamat may mga aspeto ng kanyang laro na nangangailangan pa ng pagpapabuti. Nag-average siya ng 6 points, 3.5 rebounds at 1 steals per game na may shooting percentage na 32.7% mula sa field at 13% mula sa 3-point range. Sa kabila ng mga katamtamang numero, nananatiling optimistiko si Buss tungkol sa kanyang hinaharap at binanggit na hindi nagmamadali ang Lakers na ipasok siya agad sa isang mahalagang papel. Ang plano para sa rookie year ni Bronny ay simulan siya sa G League na nagbibigay daan sa kanya na mag-develop sa sarili niyang bilis at mag-adapt sa mga pangangailangan ng profesional na basketball. Ang mga pahayag ni Buss ay sumasalamin sa mas malawak na pananaw para sa Los Angeles Lakers, isang pananaw na pinahahalagahan ang sipag, katatagan at ang pag-develop ng mga batang talento. Para kay Bronny, ang suporta mula sa pinakamataas na antas ng organisasyon ay nagbibigay ng matibay na pundasyon habang sinisimulan niya ang kanyang NBA journey. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa kabilang balita naman, ipinahayag ng star ng Sacramento Kings na si Domantas Sabonis ang kanyang excitement para sa bagong posibilidad ng team nang talakayin ang karagdagan kay DeMar DeRozan. Ang 3-team sign and trade na nagdala kay DeRozan sa Sacramento ay isang patas na kasunduan para sa lahat ng involved. Ang pagkuha ng pinakamahusay na player sa trade na ito ay naglalagay sa Kings sa mas magandang posisyon para sa isang posibleng playoff spot kaysa mag-settle sa play-in game tulad ng nakaraang taon. 2 taon na ang nakalilipas, ang Kings ay naging number 3 seed ngunit natalo sa loob ng 7 laro laban sa Golden State Warriors. Kung titignan ang kanyang enerhiya, handa na si Sabonis na hamunin ang kanyang mga kalaban sa bagong paraan kasama si DeRozan sa court. Ayon kay Matt George ng KXTV, mas magiging mahirap para sa mga team na bantayan kami. Noong nakaraang taon, nadismaya ang mga fans ng Kings dahil nahirapan ang team sa huling mga linggo ng season, natalo sa 7 sa kanilang huling 11 games. Ito ang naging dahilan ng pagbaba nila ng ilang pwesto sa playoff seeding. Sa panahon ngayon ng mga tentpole megastars na may max contracts na nangunguna sa mga team sa NBA, ang Kings ay may mas more egalitarian approach. Pinagyaman nila ang pag-unlad ni De'Aaron Fox mula nang dumating siya noong 2017. Inipon ang mga role players tulad ni Kevin Huerter na halos nawala ng karera habang nasa Atlanta Hawks. Ang Sacramento ay mahusay na gumagana sa loob ng kanilang kakayahan upang manatiling kompetitibo. Sa pag-evaluate ng trade ng Kings, pinuri ni Nyan Brahambat ang kakayahan ng team na nagsagawa ng isang matapang at kompetitibong transaksyon. Hindi nakapasok ang Kings sa playoffs sa congested na Western Conference noong nakaraang season, kaya't kailangan ng isang matapang na hakbang upang mapabuti. Ang potensyal na panganib ng pick swap ay natatabunan ng agarang pagtaas ng talento at ang flexibility na ilipat ang kontrata ni DeRozan kung kinakailangan. Ang Kings ay kumuha ng isang kalkuladong panganib upang mapabuti ang kanilang roster, isang hakbang na maaaring magdulot ng malaki kung magiging maayos ang fit ni DeRozan sa kanilang kasalukuyang core.
Nagpatuloy si Sabonis sa pagtalakay kung ano ang inaasahan niyang mapapabuti ng team kasama si DeRozan. Sa tingin ko, magiging maganda ito para sa amin. Magpapaisip ito sa amin ng kakaiba sa court, magpapagalaw ng kakaiba, talagang basahin ang isa't isa. Sanay kaming maglaro ng isang estilo at siya ay gumagawa ng isang bagay sa Hall of Fame level. Kahit na 34-year-old na, kaya pa ring maglaro ni DeRozan gaya ng ipinakita sa kanyang malakas na performance sa Drew League ngayong summer. Si DeRozan ay nagpapasaya na rin para mapalakas ang hype ng fans ng Kings para sa season, ayon kay Sergio Robles ng Fox 40. Gusto kong maging isa sa mga taong tatama sa beam, sabi ni DeRozan. Magtratrabaho ako ng mas higit pa kaysa dati upang masiguro na makuha ng lungsod ang nararapat dito. Gusto ko lang manalo sa pinakamataas na antas. Naalala ko noong naglalaro ako sa Arco Arena, ang mga cowbells at lahat ng iyon, pinapayagan pa rin ba nila ang mga iyon? Ang 15-year veteran at ang Kings ay magsisimula ng season sa road game laban sa New Orleans Pelicans sa Huwebes, October 24. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa lineup ngayon ng Kings? Sa ibang balita naman, umalis si Klay Thompson sa Golden State Warriors at iilan lang ang ginawa nila para palitan siya. Hindi aalis si Stephen Curry, ngunit may tanong na kung masaya ba ang franchise player sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Ang paraan ng pagtrato kay Thompson patungkol sa mga kontratang offer sa kanya ng Golden State ay maaaring naging isang nakakamulat na karanasan para kay Steph. Tinulungan ni Thompson ang team na manalo ng 4 na championship at may mga ulat na naglaro ang Warriors pagdating sa pagbabayad kay Thompson. Mahirap para kay Curry na isipin ang buhay sa NBA nang wala ang kanyang splash brother, ngunit kailangan niyang mag-move on. Kailangang umasa ang Warriors na hindi nila masyadong nasaktan ang mga damdamin ngayong off-season dahil kung gugustuhin ni Curry na umalis, magsasara ang kanilang championship window. Ang pagkawala ni Klay ay hindi pa rin nawawala sa akin dahil magkakasama na kami sa loob ng 13 years, sabi ni Curry. Parang iniisip ko na sa October, sasabihin pa rin niya, "Hey guys, what up?" Pero alam kong hindi na mangyayari iyon. Ang all-time leading 3-point shooter ay nasa balita mula nang magkaroon ng ilang sunod-sunod na mga social media moves pagkatapos ng Olympics. Bagaman walang katiyakan at maaring masaya naman si Curry, kinakabahan pa rin ang franchise. Gusto sana namin na manatili ang core at tapusin ito ng magkakasama pero naiintindihan namin ang liga at nagbabago ang mga bagay. Mahirap ang paglipat ni Klay papuntang Dallas. Ito ay isang bagay na hindi ko kailanman inakalang magiging realidad, sabi ni Curry. Marahil ay napatawad na ang lahat kung nagawa ng Warriors na makuha si Paul George ngayong off-season, ngunit ngayon ay merong kaunting pag-aalinlangan tungkol sa kinabukasan at direksyon ng team. Masakit talaga ang mawalan ng Klay. Walang ibang paraan para sabihin iyon, sabi ni Curry. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.